negosyong maliliit, gusto ko malaki. Kasi mayroon akong traditional business, engineer tayo by profession, mechanical, pero contractor kami ngayon sa air conditioning. Pero ang nakita ko lang, gusto ko nang mag-retire. Pero sa pag-aaral ko sa business kasi, kailangan maghanap ka talaga ng passive income na business. Yun ang mostly kasi nangyari sa mga ibang nagninegosyo or even in network marketing ng mga tao. Tinitingnan, kumikita lang. Yan, kumikita tayo. Yun ang na pag-aralan ko, na yung iba, okay, basta may kita, okay lang. Pero sa akin, as a businessman, gusto kong kumita na tuloy-tuloy maski wala ka nang gagawin. Yun ang main ko, na naghanap talaga ng pang-retirement pension eh. Yun ang focus namin, na kikita ka, you just build the business for few months or few years, then after that, talagang may passive income na. Kasi yun ang natutunan ko sa pagninegosyo, na kailangan mo talaga na you can rest also, not you will marry a business, then after that, parang ma-stress ka na hanggang kailan ka pumayod. Din yung income mo, kung hindi ka na if you don't move anymore, mawala rin yung income. Sa akin, I learned that 15 years ago, na kailangan, kung negosyo ang gusto mong mangyari, make sure na you can develop a passive income continuously. Yan ang dito, yung mga grupo namin, tinitingnan namin kung ano bang background. Kasi sa akin, that is the first thing na gusto kong pasukan na negosyo, na if papasok ko ng negosyo, kailangan makakreate tayo ng passive income. Yun ang first namin, na first kong tinitingnan talaga. Pag yung business na yun na walang mangyaring passive income, hindi talaga ako papasok. Kasi sayang yung time mo dyan. Ang time natin, the same time tayo, ang importante, productive. Yan, dito sa Livgood kasi nakikita ko that we can create passive income. Yun ang first na tinitingnan ko. Then pinag-aralan ko to. After naman na-share sa amin, February 11, pinag-aralan ko agad kasi nakita ko na yung wife ko gusto mag-income. Pero ano bang talagang magandang negosyo? Then pinag-aralan ko yan kung paano kikita si Livgood. To start with, tinitingnan ko yung plan sa Livgood, kung talagang maka-develop ba talaga ng passive income. Then after that, I check the background of the company. Even I check with other online marketer kung talagang maganda ba talaga tong kumpanya, kung sino yung may-ari, lahat-lahat, tine-check ko yan. Yan ang after that, na nakita ko maganda, tinitingnan ko rin yung strategy kung paano, how to rank up faster, and how to make money, how we will do the business para talagang ma-share mo rin sa group mo. Yun ang main ko dito, role sa Livgood. Yan ang tinitingnan ko muna kung how it will work, kung sino yung right person na kunin mo. Kasi sa akin, sayang yung time ko kung maski sino lang ipasok mo dito. Yan, talagang choosy ako kung sino yung taong gusto mong kukunin, para at least I can leverage my time. Kasi busy tayo, may project pa tayong tinitingnan, pero sa nakita ko dito sa Livgood, ito yung project ko for my retirement. Kasi I need passive income, na pwede tayong kikita maski retire na tayo, but we can retire at least with continuous income pa rin. Yun ang main point namin, bakit pumasok talaga ako sa Livgood. Then after that, I started building the team.
yung mga nakita kong tao na talagang potential, yun ang nauna ko. Kasi dito, you can get two kinds of people. People you want to help and people who can help you. Ayan. Kasi yung iba kasi, mostly, pati pamilya mo rin, ang tingin nila, networking na naman to, pero ang nakita ko lang, I want to help somebody nga kikita rin. Nakita ko rin yung concept sa LiveGood na maski walang gagawin, you just become a member and subscribe, you can make money, which is I have one guy nga to be a sample lang sa lahat na yung scrapper ko sa shop ko na kumikita na talaga without any recruit. But not all na gusto mong tulungan na makatulong sa iyo. Then, ang focus ko lang dyan, kung a team gusto mo talagang i-build na faster, you get the right people to start building your business. Yan na nga, sa amin nga, sa business, sa traditional, you look for the right managers, you look for the right foreman in order to, para walang sakit sa ulo. But in here, the same strategy ang ginawa ko, get your right people first, and then you can help other people na hindi marunong mag-network para ka rin makatulong. Yun ang ano namin, yung start namin na ginawa. But as we go on, nakita ko yung mga strategies sa both. Yung kay Tim Miller nga 2x2, tinitingnan ko rin na, hindi pala to, kulang pa rin yung 2x2. JC Garcia is suggesting about 3x3. Yan, tinitingnan na namin, we apply, but really what we learn, this is not enough to start. You must focus on giving the right, yung tawag nilang certain way ba, in building LiveGood. As nakita ko, yung 10x10 na suggestion rin ni Coach Fernan na talaga yung tamang startup mo to build LiveGood. Focus on 10x10 and then check your group. Check your group who is the possible leaders there who can build it, their team, and for the 10, at least you can select 5 people that you will help. Kung kaya na nila, kung makita mo na yung 5, focus them to help them to grow their group in order to rank up. Yun ang first na ano namin na I want to share this na do it right, yung sinabi ni Ching, which is really good na you will start it right para mas mabilis yung pag-rank up mo. Yan ang nakita namin na